bago dumating yung result, bago tayo dito mag-focus, it's more on focusing on what acquired or what kind of skills or what kind of knowledge you need to acquire for you to get the results that you want. Kasi marami mga tao, they focus on result, gusto nila makuha yung resulta nila. Nalilimutan nila mag-focus kung ano yung development na kailangan nilang gawin sa sarili nila para makuha tong goal nila. So, before you even get your goals in this business, before you even get the results, kailangan mag-focus ka muna. Ano ba akong tao dapat? Meaning, para maging successful ako, ano ba ako dapat dito sa Global? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ka ba dapat para maging successful ka? Because if you become the right person in this business, ewan ko na kung napanood nyo na po yung The Three Idiots, no? Kung may napapanood din sa inyo, no? Ganda ng film na yun, no? Kaya lang, napakahaba, 3 oras, no? Pero yun yung tipong palabas na kahit mahaba siya, paulit-ulit kong pinanonood. Ang ganda doon kasi, success will just chase you pagka ikaw, tamang tao ka na. So, ibig sabihin, kailangan maging tamang tao ka muna dito sa AIM Global before you become successful. And in ASAP, yung Alliance Success Achievement Program, dito, we talk about the first part. Dalawang part to may 1 and 2. Yung first part, we talk about the importance of training, the importance of knowledge. Remember this, yung result na makukuha nyo, parang nire-represent natin yan na structure or building. Kung may mga engineer sa inyo, alam na alam to. Na bago tumayo ang any structure, kailangan ng foundation. And normally, kung gano'n po kalalim yung foundation, gano'n kataas yung structure. Directly proportional yan eh. Hindi pwedeng, ibig sabihin yung height nito, nakadepend yan kung gano'n kalalim ang foundation. Yung hindi sa AIM Global. Let's represent this. Ito yung magiging result ninyo. Ito, yung knowledge ninyo. Ito, yung skills ninyo. Without the foundation, itong building, temporary lang. O kaya, may hirapan kayong mag-build pag wala kayong foundation. So, it's establishing the right foundation with this business. Dapat tama yung pundasyon mo. Pag tama yung foundation mo, madali nang umakyat o madali nang umangat itong building mo. And how do you acquire? Itong knowledge kasi ang nagagawa niyan, okay? Ang nagagawa ng knowledge, siyempre, kaka-attend yun ng training. In fact, let me tell you na ang setup ng ang landscape, ang networking landscape ngayon, iba sa landscape, ibang itsura nito when we started network marketing about 14, 16 years ago. So, sa ngayon lang po nakakilala sa akin, I've been in the industry for the last 15 years na ako nagne-networking. So, nag-join ako sa networking when I was only 21 years old. So, 16 years na ako nagne-networking. That gives you an idea kung ilang taon na ako ngayon. I'm 26. 26. So, can you imagine, 15 years ago, ano yung tsura ng networking? Ibang-iba ngayon. Ngayon, may mga YouTube na kayo, may mga Google na kayo, may mga cellphone, etc. Yung time namin, walang ganyan. Pero still, old school, naka-acquire kami ng knowledge namin. Lalo na ngayon, mas marami kayong sources ng knowledge. Ang dami niyong pwedeng basahin, ang dami niyong pwedeng i-research, ang dami niyong pwedeng bilhin, ang dami niyong pwedeng i-download, ang dami niyong pwedeng mapanood sa YouTube na mga successful networkers all over the world na pagka pinakinggan mo sila, talagang matututo ka o kaya tataas yung bilhin. So in other words, it's about gaining the knowledge you need. Ngayon, ano ba nagagawa nitong knowledge? Kasi pag knowledgeable ka sa lahat, how to present, how to do the OPP, what's our marketing plan, ano ba yung product demo, lahat. Ano ba yung definition ng networking? To some people, nagne-networking, pero pag tinanong mo, ano ba networking? Ang sagot, recruit. Ano gagawin mo sa networking? Yun, magre-recruit. Tapos yung recruit mo, magre-recruit din. Diba? Yun yung networking. So, can you imagine, iba na yung landscape ngayon sa Philippines. Kung ang re-recruitin ninyo professional, tapos nagtanong sa'yo, what is networking? Ang sasagutin mo, wala, yung recruit lang, hindi mag-join. Kasi tandaan nyo, noong 1996, na nag-join po ako, ang mga nag-join sa networking, noong mga panahon na yun, bago pa lang ang networking sa Philippines yun yung mga panahon na uso ang Avon, Tupperware. So, pagka ikaw naka-attend ng networking, it's just a simple direct selling. Yan yung type ng negosyo na hindi pwedeng mag-sustain ng ibig sabihin mag-sustain ng family in the sense na hindi mo siya pwedeng gawing full-time job. Dati yung mga nagpa-part-time, yung mga
nagsasarali, nagta-Tupperware, nag-Avon, ito lang ang ginagawa nila to, pang-supplement, di ba, ng income ng family. Pero hindi siya pwedeng sabihin na gawing career o makakapagpatayo ng bahay ka sa pamamagitan ng mga negosyo yan. So, here comes networking at that time, na sinasabi magbabago buhay mo, magiging milyonaryo ka. So, ang hirap nung pag-shift ng paradigm. Nakuha niyo siya? Ang hirap ng pag-shift ng mindset from a certain direct selling, a concept of direct selling, into saying na networking can actually change your life and realize your dreams, help you achieve your dreams. Networking can be a vehicle towards getting your goals. Whereas to a lot of people, ang direct selling at that time, yun nga, pang ano lang, housewife, pang part-time, benta-benta. Nasa atin ka ng seminar, kikita ka ng malaking pera. Alam nyo, noong 1996, ang pinaliliwanag sa akin, nung nag-attend ako ng seminar, kikita ka daw ng 50,000 a month. So parang exaggerated masyado. In fact, hanggang ngayon eh. There's nothing wrong about our industry. A lot of people do not believe network marketing. Hindi dahil sa hindi totoo eh. Maraming hindi naniniwala, alam niyo kung bakit? Kasi sobrang laki ng kitaan. Do you agree with me? Yes. Lalo na sa Pilipinas, tignan niyo si Joseph Lim. You think pag si Joseph Lim nagsalita sa mikropono, tapos sasabihin niya sa mga tao, kumikita po ako ng 2 milyon buwan-buwan. Maniniwala yung mga tao. 2 milyon buwan-buwan, nakahammer po ako, pang-4 na kotse ko. Kasama ko si Joseph. Ha? LA pa lang kami. Hindi pa natatapos ang Las Vegas sa Utah. Ang ipinag-shopping na sa LA pa lang. Umubos na po ng 300,000 piso nasa LA pa lang. Eh meron pa silang Las Vegas, meron pang Utah. 300,000 piso, shopping pa lang. Can you imagine? What is 300,000 kung nagdadalawang milyon ka naman? Tama ba? Yes. Makikita niyo yung mga ka-Facebook dito ni Joseph, pagdating ng Las Vegas, may bago siyang binili. Louis Vuitton na sapatos. Nakabooks na, di ba? Nakita niyo. May kasamang wine. May kasama pang wine, yung mga ka-Facebook. So, ano ibig sabihin nito? Pag umattend ka ng networking, tapos ang pinaliliwanag sa'yo, kikita 100,000, 50,000, 200,000, hindi maniniwala mga tao, lalo sa Pilipinas. Bakit? Kasi, hindi kaya ma-absorb ng utang. Hindi nila kasalanan, pero it's a matter of their mindset. Pero paliwanagan mo ng 10,000 yung mga yan. Yan, totoo yan, totoo. 12,000, yan, totoo yan. Ito, kalahating, 2 million, drug lord. Tama ba? Yes. Kasi kung matino kang, nag-iisip, paano mo nga naman kikitain sa Pilipinas itong ganito kalaking pera? But ladies and gentlemen, nangyayari sa networking. Ordinary people changing their lives. Galing ako ng Bohol. May sikat na sikat tayong kasama sa Bohol. Alam nyo na yun, si Mr. Leo Caduya. Grade 5 ang tinapos. Tricycle lahat driver ang hanap buhay bago mag-AIM Global. 4 years ago, na-recruit katulad. Ginawa ang AIM Global. To cut the long story short, ngayon si Leo sikat na sikat sa Bohol. Why? Because he's driving his own Mitsubishi Pajero. Ang average income, global ambassador, 200,000 a month. Pag nakita mo si Leo, talaga mukhang tricycle driver. Nakita. Pero mayaman. Naka-recruit down the line. Ang pangalan, si Wilfredo Laway. Si Wilfredo Laway, tuyo vendor naman sa Bohol. Grade 6 ang tinapos. 8 months pa lang ho. Nakasama natin. On his 8th month, bumili ng brand new Hyundai Elantra, kulay puti. Galing sa alam niyo yung Hyundai Elantra, hindi nakakaalam sa inyo. Yan po yung sasakyan na may monitor sa harap, may GPS. Kapag nilagay mo yung gear mo sa reverse, makikita mo yung puwet ng yung inaatrasan mo. Ganun ka high-tech. Ang mayari ko, grade 6 tuyok vendor. Buti na lang, nasa networking na ako nung nakilala ko tong mga to. Bakit? Kasi kung ako'y wala pa sa networking at nakilala ko to, electrical engineer ho ako sa atin eh. Nagtatrabaho ko sa PNOC dati.
cum laude po ako nung graduate. Top notcher pa sa board exam. Buti na lang, networker na ako nung nakilala ko tong dalawang to. Kasi kung hindi, grade 5 and grade 6, mas mayaman pa sa akin para akong sinasampal. Buti na lang hindi na ako yun. Kayo na yun. Ibig ko sabihin, it's very simple. I'd like to pose a challenge to everybody na these people, non-professionals, hindi educated, and then they were able to get their dreams. Tama ba? Yes! Ibig sabihin, talagang may asenso sa networking. Ito nakakatuwa. Nung pinaliliwanag daw ni Leo Caduyac kay Wilfredo Lawa yung business, si Wilfredo, ngingisi-ngisi lang. Tinatawa, kasi nagpaliwanag dun sa grade 6, yung grade 5. Binidilog-dilog niya daw eh. Ngingisi-ngisi lang daw si Wilfredo. Akala nung Leo Caduyac, yung tricycle driver, yung may Mitsubishi Pajero, akala nung ina-Alaska siya nung kausap niya. Pero yung pala, kaya pala ngingisi-ngisi itong si Wilfredo kasi sa loob-loob niya, na-challenge siya. Kung ikaw, nagawa mo, grade 5 ka, mas kaya ko dahil grade 6 ako. Kaya pala siya ngingisi-ngisi. Ngayon, both of them are very successful na. Ano yung pinapoint out ko? These people, di nila linya, di sila marunong, di marunong magsalita. They were able to make it. Nagawa nila. Kayo po, nandito kayo sa Singapore, I'm sure, madami kayong magandang credentials, bakit kayo nakapunta rito. And to some extent, I believe na, you know, mas magaling kayo sa mga taong binanggit ko eh. Unfortunately, yun nga lang, di ba? Itong dalawang to, na although non-professionals, kung bakit sila nag-succeed, kung ikukumpara ko sa mga professionals, lalo na sa Manila, pag nag-join ng professional sa non-professional, mas nag-join yung mas nagiging successful yung non-pro. You know why? Kasi yung non-pro, ang isip niya, last card ko na to eh. Kumbaga para sa kanya, huling biyahe ko na to, wala na akong choice. Samantalang yung professional pag nag-join, okay lang kasi meron pa siyang option. Kaya hindi gumagaling, hindi lumalabas yung potential o yung galing niya. Hindi katulad nila Leo Caduyac at saka ni Wilfredo Laway, yung meron sila are what we call dead-end jobs. Tama ba? Yung job nila, dead-end yun eh. Mapopromote ka ba doon pag tricycle drive? May promotion ba yun? Walang promotion yun. Dead-end yun eh. Kayo vendor, meron bang assistant supervisor kayo vendor? Wala naman eh. So ibig sabihin, ito yung tipong mga job, hanap buhay na dead-end. Wala nang kasunod, wala nang mas mataas pa. Hindi katulad ng mga professional, syempre pagka engineer ka, may susunod pa dyan eh. Pagka let's say sa IT ka, may mga hierarchy pa yan, ipataas ng pataas. So, in a way, yung comfort zone na nasa isip ng maraming tao, yun din yung nag-hold sa kanila para hindi mag-succeed. That's why tonight, I want you to realize what kind of opportunity you are missing if you are not doing your best in this business. I want you to realize tonight kung ano yung namimiss mo pag hindi mo ito ginalingan. I want you to realize tonight na hindi mo lang alam na yung susi sa pag-asenso mo probably nandyan sa ginagawa mo, pero may mas magandang formula na pwedeng ituro ang AIM Global, that what you can do for the next 10 years here in Singapore, you can probably do in AIM Global for 1 year. Yes! No, yung kaya mong gawin ng 10 years, nakikita mo ng 10 years, pwede mong kunin in 1 year na. Di ba maganda yon? Yes! And yun nga lang, katulad ng sinabi ko, hindi lumalabas yung galing natin, yung potential natin. Simply because we do not know what's in store for us. So, kailangan pag-aralan natin ano yung networking. Ano ba yung para sa akin dyan? Ano ba yung naghihintay sa akin? Bakit ba kailangan mag-networking dyan? And yan yung pinag-uusapan sa ASAP or Alliance Success Achievement Program. So yung knowledge magiging ninyo sa kaka-attend ng training. Again, comparing those yung training sa mga non-professional sa professional. Yung mga non-pro sa sitwasyon nilang alam nilang konti lang ang alam nila. Ito yung mga uhaw na uhaw umattend ng training. Tama ba? Ito yung dahil alam nila wala akong alam. Attend ako, wala akong alam. Pero yung mga nakapagtapos, yung mga magagaling, yan yung mga tipong magaling eh. So nakikita niyo yung irony. Yung irony na ito, hindi marunong, ito ngayon yung may motivation na mas lalong umattend. Hindi siya marunong. Samantalang yung marunong, dahil marunong na siya ngayon yung medyo hindi ganun ka-motivated umattend ng training. Kaya in a way, uulitin ko. Di ba alam niyo naman yung moral lesson dun sa tinalo ng hare, yung rabbit ba? Ay, yung, di ba? Yung hare and the turtle.
tinalo ng turtle yung rabbit. Naalala niyo ba yung kwentong yun? Yes. So, kahit na yung rabbit, alam mo yun, alam niyang mabilis siya, alam niyang tatalunin niya yung turtle, tinalo siya ng turtle at the end of the day. Why? Kasi yung rabbit, ano siya, complacent siya. Dahil alam niyang mabilis siya, okay lang ako matulog. Okay lang ako magpahinga. Kasi milya-milya naman na iiwanan ko yung turtle, ang bagal. Pero yung turtle, alam niyang mabagal siya, ano siya? Consistent siyang naglalakad. Yan yung pinagkaiba ng mundo ng networking. Kung bakit may mga mas hindi magagaling sa inyo, pero sila, mayayaman na ngayon. Yun. Huwag kayong magagalit sa akin. Pinaparealize ko lang sa inyo kung ano yung tamang mindset. Hindi ikaw ang pinatatamaan ko. Yung katabi mo. Kaya lang, yung katabi mo, ikaw din katabi, di ba? Kaya katabi mo, pumalandra lang. Nakuha niyo ba? Kaya, minsan may mga, may mga, alam mo yon, may mga nagsasabi na, bakit hindi pa ako masa? Kasi ulitin ko, it depends kung paano niyo ipupush yung sarili niyo sa edge. Lalo na dito sa Singapore, to a lot of you, magkano minimum dito? Pag pumunta ka dito sa Singapore, magkano minimum na kinikita dito sa unang salta? Siguro between 1,000 to 1,500. So magkano yan sa atin? Yung 1,000, that's 33,000 pesos. Yung 1,000 SG, tama ba? Yung 1,000 Singapore dollar, SG, when you convert it to us, 33,000 yun eh. Eh sa Pilipinas, magsisimula ka, magkano kikitain mo? Pag graduate mo, minimum, 8,000. So, doon mo makikita yung pagkakaiba. Kaya, mas maraming knowledge, mas maraming mga non-pro, mas maraming humble gustong matuto, sila ngayon nakakagain ng knowledge. And what does knowledge do? Siyempre, nalalaman nila ano networking, ano ba future ko dyan. Kaya itong mga to, baliw na baliw. Alam niyo, nung una ko nakilala si Leo Caduya, lintik, baliw talaga eh. Punta kami ng Davao, ginawa akong guest sa Davao event. Sabi ko kila Doc Ed, ang ganda ng kwento ni Leo. Dali natin sa Davao, Doc, para dun siya mag-share. Dinala namin sa Davao. Again, after the Davao event, nagkaroon kami ng river rafting. Parang ito yung side trip, leisure naman. After work, leisure. Sinama namin yung mga guest namin. Ang guest namin, si Leo at yung asawa. Can you imagine? Breakfast, ha? Makakain ka. Katapat ko si Francis Miguel, nandito ako. Yung Leo Caduyak, nandito sa, ano ba tawag doon? Yung corner? Abisera. Diba? Kain siya. Naku sir, thank you kay Francis Miguel. Naku sir, grabe ang in-global sir. Hindi dahil sa in-global, hindi nang bago buhay ko sir. Alam niyo ba sir, dati kami mahirap sir. Isang dosena po kami magkakapatid sir. Pag pumapasok po ako sa eskwelahan sir, nakachinelas lang ako, butas pa. Minsan sir, pag papasok ako, wala po ako notebook. Puutusan ako na nanay ko na umakyat ng suha. Para yung ibenta ko sa mga kaklase ko, pampalit ng lapis at ganun siya magkwento. Buti lang sir, grabe ang in-global niya po, nagbago ng buhay. Binabaliw kaming dalawa. Ako sabi ko, hello. Sabi ko, may-ari yan. Ako, business dev. Binabaliw ko lang, narang recruiting kami. Hindi talaga, ang baliw talaga. Punta na kami sa river rafting. Yung papunta sa river rafting, sasakay ka ng parang yung kung alam niyo po yung Tamaraw FB na pang-commute. Dadaling kami sa bundok eh. So hindi aircon, tapos may mga rough road pang dadaanan. Doon kasama doon sa Tamaraw na yun, nandun kami sa loob nila. Doc Ed, yung mga may-ari, yung may mga officers, nandun yung mga top distributors, nandun sila yung Caduya. Eh di lahat kami, alam yung hawakan sa jeep, di ba, pagkaramo. Alam mo, bababa, crack ang yung global, sir, hindi lang sir. Yung global, hindi ko kayo makakasama, sir. Isipin nyo, yayaman nyo po, kasama ko ngayon. Ganun siya. Di okay lang kami. Tapos nag-river rafting kami. Yung river rafting, adventure yun na, gaganong-ganong kayo, nakakatuwa. Mga 3 hours so, nakakapagod, pero ang saya. Babad kami sa init, tapos ganyan kami ng ganyan, ang daming exercise, etc. 3 oras kami nagre-river rafting, tapos na. Papalik na kami ng syudad. Si Leo Caduya. Ito na naman. Ako, grabe talaga yung global fair. Alam mo ako, ay lahat kami pagod na pagod na. Gusto ko na lang sabihin sa kanya, Leo, tantanan mo na maawa naman. Baliw talaga. Pumunta ng Maynila, nakausap yung executive secretary natin, yung operations assistant, si Donna. Kasi dun siya, first time niya sa Maynila, gagawin siyang guest para mag-share. Again, sabi sa akin ni Donna, lapit sa akin, sir, ganun ba talaga sila yung Caduya? Sabi ko, bakit?
kulang na lang, sir, recruitin ako, sir. Hindi mo naman na empleyado natin, nire-recruit. Eh, wag kayo magtaka, bakit ganun? Bakit sa palagay nyo ganun yung mindset ni Leo? Kasi, nakita niya kung gaano kalaki, na-internalize niya, ano talaga ang network marketing. Kaya i-reject mo man yung taong yun, tatawanan ka lang eh. Meron nga daw siyang kaklase nung bata, lawyer na ngayon. Nung nakita pa Jero niya, minura siya eh. Minura na, lintik ka na yun. Paano ka nagkaroon yan? Samantalang siya mismo, tinatawanan dati nung nagsisimula. So, anong point doon? Yung knowledge, yung kaalaman mo, yung bigger picture na nakita mo sa negosyong ito, magugulat ka, yaan ang magbibigay sa'yo ng confidence to do the business. Yes. Tandaan nyo to, no, pag nakita mo yung bigger picture nito, kahit sino pa kausap nyo, dapat mas mayabang ka kaysa sa kausap mo. Ano ibig ko sabihin mas mayabang? Hindi yung ang yabang mong network, no. Ibig ko sabihin mas angas ka dapat. Hindi katulad ng iba, di ba? Dahil sila, hindi nila alam what's in store for them. Hindi nila alam yung bigger picture ng AIM Global. Kaya pag tinanong sila, ano bang networking mo? Hindi masabing AIM Global. Ano network mo ito global? Mafia. Pag ang kausap, boss, pag ang kausap na, supervisor, pag ang kausap nyo na, minsan mas malaki na kinikita sa inyo. Kaya pag ang kausap nyo na, mas mataas ang position sa inyo, intimidated ka na. Dapat hindi, kasi pag alam mo, which is papakita ko mamaya, ano ang AIM Global, magugulat ka. Ano ang networking? Dapat dito mas mayabang ka sa kausap mo because whether you like it or not, ikaw negosyante ka, yung kausap mo, empleyado pa din. Yes! Naman ka. Yes! Kahit yung kausap mo, boss mo, okay lang. Kasi empleyado pa rin siya ikaw, may sarili ka negosyo. Yes! And that's separate yung kaya dapat ikaw mas mayabang. Kunwari, nag-present ka, pag tinanong ka, magkano pay-in dito, dapat malakas ang bibig, malakas ang boses mo. Di ba pay-in dito magkano? 300? 45. 45. Ang 7 heads, magkano? 2,415. 2,415. Oh. Yung iba kasi sa Maynila, ang equivalent nito, 7,980. Ang 7 heads, mga 56,000. So pag nagpe-present yung iba, pagdating na sa 7 heads, ito pwede ka mag 7 heads. Magkano ba yan? Pag yung 7 heads, 56,000. Siya mismo nagdadalawang isip kung babanggitin niya 56,000. You know what I'm saying? Pati yung nire-recruit mo, pati yung pinipresent, yung kinukumbinsi mo, ikaw mismo, 56,000, paano bibili mo? So pag pinakita yung negosyo natin, magkano ba yung global package niya? $345. Pero ang big time dito, hindi yan. Ang big time dito yung 2,450. Ibig sabihin, diretso, with confidence. Kasi, you know for a fact na ang bigger picture naman dito, hindi single head, di ba? So, dapat confident ka na pinapakita talaga yung 7 heads. So, ang binibigay sa'yo, if you have the knowledge, it gives you so much confidence. Kahit sino re-recruitin mo eh. Kaya huwag kayo magulat, may mga networkers po sa atin, sa Manila. Ang tatapang. Kahit sino nire-recruit. Kahit boss nila, nire-recruit nila. You know why? Kasi nakita nila yung bigger picture. Nakita nila na mas advantage silang nasa networking kesa sa mga nire-recruit nila. Dapat dito ang mindset ganito. Dapat dumating sa point ng mindset mo dito na yung kung ano man, sino man ang kausap ninyo, you have something far better na pwedeng i-offer dun sa kausap ninyo. Yes. Dapat ganun ka ka-confident na meron kang something na far, far better dun sa ginagawa ng kausap mo. Ganun ka dapat ka-confident kahit na boss siya, o mas malaki pa kinikita niya sa inyo, o mas matalino pa siya. Dapat ang tingin mo dito sa AIM Global, yung ino-offer mo is far better than dun sa ginagawa ng kausap mo. Yes! Pag ganun ang mindset mo, lahat re-recruiting mo eh. Yes! Yung iba nahiya lang mag-recruit kasi sila mismo, nagdadalawang isip sila eh.